Ang One TV Usamis modalit kaninyo sa Kristohan ng programa aron sa pagpalawom ug pagpaambit sa pagtuo sa pulong sa Dios, pagpakabana alang sa kaluwasan sa matag usa. Namugna kining programa karon ang adlaw sa kaluwasan. Karon ang adlaw sa kaluwasan. Og karon ania ang inyong alagad, Senior Pastor Reverend Dr. Ricardo M. Cortuna. Karon ang adlaw sa kaluwasan. Karon ang adlaw sa kaluwasan. Maayong adlaw kanatong tanan mga kaigsunan ko sa Dios, mga suki kong tigsubaybay nining atong programa sa telebisyon karong adlaw sa kaluwasan. Og salamat kato sa maabot nining ato ang programa. O kumusta ka mo tanan? Labaw sa tanan ang akong mga kaila, mga amigo, kauban ako sa buhat nga magwawali sa pulong sa Dios. Kumusta ka mo tanan? Hallelujah. O sa ako usab nga mga suki, mga televiewers, salamat sa Ginoo nga hangtod karon nagpabilintang nagwali, nagtudlo sa pulong sa Dios dinhi sa telebisyon. O ang Dios panalangin kanato tanan mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Dili na to dugayon mga kaigsuonan ko sa Dios, ato pagahisgutan ang pulong sa Dios. Sumala sa nahisulat sa sulat ni Apostol Pablo sa 1 Corinto kapitulo 12, versikulo 12. Hallelujah. Nagaingon din apan sa dili pa magampo kita, nagpasalamat kami kanimo o Dios sa kahigayunan nga imong gihatag kanamo. Nga sa makausap pa hisgot kami sa imong mga pulong Ginoo. Salamat sa gahom sa Espiritu Santo, magatabang kini kanamo o Dios pagpasabot o pasaylo asab kami sa among mga kasalanan. Sa ngalan ni Jesus, among Ginoong mangluluwas. Amen o Amen. Ingon din sa 1 Corinto kapitulo 12 versikulo 12 hangtod 24, for as the body is one and has many members, but all the members of that one body, being many, are one body. So also is Christ. For by one Spirit we were all baptized into one body, whether Jew or Greek, whether slave or free, and have all been made to drink into one Spirit. For in fact, the body is not one member, but many. If the foot should say, because I am not a hand, I am not of the body, is it therefore not of the body? And if the ear should say, because I am not an eye, I am not of the body, is it therefore not of the body? If the whole body were an eye, where would be the hearing? If the whole were hearing, where would be the smelling? But now God has set the member, each one of them, in the body just as He pleased. And if they were all one member, where would the body be? But now indeed there are many members, yet one body, and the eyes cannot see to the hand. I have no need of you, nor again of you. No much rather, those members of the body which seem to be weaker are necessary, and those members of the body which we think to be less honorable, of those we bestow greater honor, and our unpresentable part have greater modesty. But our presentable part have no need, but God composed the body, having given greater honor to that part which lack it, that there should be no shame in the body, but that members should have the same care for one another. And may the Lord bless upon the reading of His Word. Hallelujah. Now, ang atong pagahisgutan, higala ko sa Dios, sa imo karong pagpatalingog kanako sa atong mga pagtuon sa pulong sa Dios. Ibasi na to sa 1 Corinto Kapitulo 12,
versikulo 12:24. Ang atong dugukan sa atong pagaisgutan, growing through partnership. Kana bang pagtubo na to sa kahamtong kauban ang ato ang mga kaubanan. Lalaygon ang ngalan sa Ginoo. Matod pa sa usa ka magsusulat si Brian Carmichael, correctly suggested or suggest, ingon siya, that we need three things to grow. Nagkinahanglan ta og tulo ka butang nga kita motubo. Una, iyang ingon, the Word of God, mao ang pulong sa Dios. Ikaduha, the Spirit of God, ang Espiritu sa Dios. O ang ikatulo, the people of God, mga katauhan sa Ginoo. We must saturate ourselves with the Word of God. And we must submit ourselves to the Spirit of God. And we must also surround ourselves with the people of God. Salamat sa Ginoo na giingon ni Dr. Brian nga nagkinahanglan ta og tulo ka butang aron ta moabot into maturity sa atong pagtubo. Una, pulong sa Dios. Kaduha, Espiritu sa Dios. Ikatulo, ang mga katawhan sa Ginoo. Ngano man tungod kay gikinahanglan nato ang pulong sa Dios aron ta motubo diha sa kahamtong o kahibalo mahitungod sa Dios. Gikinahanglan usab nato ang Espiritu Santo sa Ginoo. Ang Espiritu Santo mao man ni gitawag nato magtutudlo, mutudlo ka nato. Not only to teach us and also to guide us. Hallelujah. Unya, mo po nimo pahinumdum ka nato sa mga butang nga atong nalimtan ang Espiritu Santo. And the last, kining mga tao, mga atong nailhan nga mga tao nga gikinahanglan usab nato nga motubo kita diha sa kahibalo o kahamtong. Si Apostol Paul, mga kaigsuonan ko sa Dios, aduna siya gisulat ngadto sa taga Corinto. Aron pagtabang kanila nga motubo sila diha sa pagtuo kang Kristo. Why? Ngano man? Because they were continuous, carnal, and over charismatic. Kana bang ilahang ilahang mapadayonon sa gitawag na to kinabuhi nga karnal. Hallelujah. Sa tampulong karnal kanang example lang nato sa usa ka mananap o sa kalanggam nga gitawag nato ukwaknit or kabug. Maglisod kag identify ngano man tungod kay di po ta makaingon nga langgam siya kay doon naman siya pako. Unya, ang diferensya lang niya tungod kay ang iyang naong mura man po naong sa ilaga. Hallelujah. Sometimes ang carnality sa Christian nga atong makita usahay maginoo, usahay dili maginoo. Nga naa nagkinabuhi sa kalibutanon, sometimes mo makita po nimo nga naa sa simbahan. Ang gingon sa pulong sa Ginoo sa Roma kapitulo 12, gingon siya na, do not conform in this world, but be transformed by the renewing of your mind. Hallelujah. Mo na gitawag natong mga karnal nga mga tao nga nagkinabuhi sa gitawag natong unod. O kining gitawag nato overly charismatic. Hallelujah. Now, ato ning masabtan mga kaigsunan, tagaan nato ni pipila ka mga kinabuhi kining mga butangan. I-mention nato dinhi. Una, ang atong nakita, according to Apostle Paul, about the
the Corinthians church or the Corinthians Christians. Ang nakita ni Apostol Paul, they were continuous because they were fighting and divisive. They were carnal because they were sensual and sensational. Hallelujah! Sulod sa ilang iglesia nga gidumala ni Apostol Paul, ang taga-Korinto, ang nakita niya, kining gitawag na to, bingkil-bingkil, away-away. Unya, bahin-bahin. Nakita ni Apostol Paul. O kining gitawag na to, sensual and sensational. Ang unod, maoy, nagpalabi sa ilang mga kinabuhi. Unya gitawag pag yun siya ni Apostol Paul o kanang gitawag na to o overly charismatic. Nga naman, overly charismatic because they focus more on the spiritual gift than the giver of the spiritual gifts. Hallelujah! Nalimtan nila, grabe sila mo-perform og mga gasa nga gihatag sa Ginoo, inay unta nga ang dili nila angay hikalimtan ang naghatag sa maong gasa. Hallelujah! So, gisulatan sila ni Apostol Pablo, aron mutabang si Apostol Pablo kanila how to grow. For us, nato mga kaigsuonan ko sa Ginoo nga ato usab nga kapanaminan ka aron ta usab motubo diha sa Ginoo. Unang butang, gi-mention dinhi sa bersikulo 12 hangtod bersikulo 19. Growing through our identity with others believers. Unsa may buot ipasabot. Now here, in these verses, Apostle Paul, make it clear that all believers are indwelled by the Holy Spirit and have been incorporated into the body of Christ by the Holy Spirit. Praise God. Dalaygon ang ngalan sa Ginoo. Now, the Apostle Paul show us that the body of Christ is illustrated in the human body. So, gipasabot pag-ayon ni Apostle Paul nga ang lawas sa iglesia sa Dios sama sa lawas sa tawhanon nga lawas. Ano man? Just as your body as many limbs, organs, and part, but it one body. Ingon nga ang lawas, mga kaigsunan, dunay daghang mga kabahin niini, parte sa atong lawas. Hallelujah! Pero wa magpasabot nga daghan ang lawas kundi usa lamang kini kalawas, but there are many kanang gitawag na to og organs or part of our body. Likewise, my brothers and sisters, the body of Christ has many different members, individual with many different spiritual gifts. Hallelujah! Salamat sa Ginoo. Ingon ani sab ang iglesia. Daghan ang gitawag nato og nagkalalain ang mga different member kana nagkalalain ang ilahang mga talento individual with many different spiritual gifts. Hallelujah! But yet still one body. Dalay ko ng alas Ginoo nga naman. Imong tanahon nga adunay mga bahin sa iglesia nga nagkalalain ang ilahang mga gasa o hiyas, ang uban
maayong mukanta, ang uban maayong mo play og mga instrument, ang uban naa sa pagtabang, ang uban naa sa gitawag nato pagwali, pagpanunlo, apan usa lamang gihapon siya kalawas. So, therefore, we ought to identify with others believers as those who are in Christ and have Christ in us. Hallelujah! Salamat sa Ginoo. Since ourselves is equally indwelled, unincorporated will guard us from divisive, dominant, or dominant mindset. Hallelujah! Glory to Jesus. Ikaduha, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, nga akong nakita nini nga bersikulo sa sulat ni Apostol Pablo sa Corinto 12. Ikaduhang butang sa bersikulo 20 hangtod 23. Growing through our interdependence with others believers. Hallelujah. Interdependence with others believers. Sultihan ko ikaw. Dili gyud pwede nga ikaw lang. In the beginning, sa dihang gihimo sa Dios ang kalibutan, gibutangan niyag tao si Adan. Genesis 2:18. Ang Biblia ningon, it is not good for a man to be alone. Nga naman, wala siya'y gitawag na to nga ikahinabi, wala siya'y masultian o everything. Wala. Dili man sila magkasinabot sa bisan tinuod ang mga mananap ni anang panahon na matiim niya. Muna nga gipakatulog siya sa Dios o gikuha ang walang gusok niya o gipurma kini sa Ginoo og babae pagmata pa niya aduna nay iba nga naa sa iyang kiliran. So doon na siya helmet. Hallelujah. Doon na siya iyang ikasinabot. Praise God. Salamat sa Ginoo. So, here, Apostle Paul make it clear that we need others believers to grow. Dili manggod pwede nga mangita ka og simbahan nga ikaw ra usa. Kundili, you need somebody, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, aron magdungan ta pagtubo sa kahamtong sumala sa disenyo o plano sa Dios sa matag usa kanato. Apostle Paul says that the eyes cannot say to the hand, I don't need you. Ingon si Apostol Paul, nga ang mata dili mo ingon sa iyang kamot nga wa siya magkinahanglan niini. Nor can the head says to the foot, I don't need you. Or mingon siya, ang ulo mingon sa iyang tiil, nga wa siya magkinahanglan niini. The fact is, every part of the human body need every part of the human body. Ang tanang bahin nga naa sa lawas, iya kining gikinahanglan. Ug walay mo ingon sa bahin sa iyang lawas, nga kamot man siya, wa siya magkinahanglan og dalunggan. Ug ang dalunggan dili makaingon sa iyang kamot nga wa siya magkinahanglan og
kamot. So sa akong gingon, every part of the human body needs every other part of the human body. This is true in the body of Christ as well. Tinuod ni sumala sa pulos Ginoo. Whether you are rich or poor, you are janitor, hallelujah, gikinahanglan gihapon ikaw diha sa iglesia. Hallelujah. Adunay usa ka bata higala ko sa Dios nga miapil sa program sa ilang eskwelahan. Miapil siya o anang gitawag na to sayaw sa ilang programa, sa ilang simbahan, sa ilang eskwelahan. Sa panahon nga mag-perform na sila sa ilang presentation, sa ilang program as mga dancer sa ilang sa ilang programa, ang maestra miduol sa usa ka bata o wa niya kini papila kundili gitagaan niya og another assignment, trabaho sa ilang program. Mao ang trabaho sa bata tig-abli sa tilon kung magsugod na kung doon na mo perform sa ilang programa. Pagsayaw sa iyang mga kauban, pagsinyas nga ablihan na ang tilon, iyang giablihan, nanayaw ang iyang mga kauban. Pagkauman pong panayaw, iyan na pong siraduan. Ang bata mihilak. Kay wa siya kaapil sa ilang programa, wa siya kaapil o sayaw sa ilang program. Naguol ang bata kay gibutang man siya sa iyang teacher o tig-ablik tilon. So, tungod sa kaguol sa bata, naghilak ang bata, miuloy sa ila o gipatawag sa inahan ang teacher nganong naghilak ang iyang anak. Og disugilon ang bata, gipangutana sa teacher, nganong nihilak ka man? Inday, tungod kay wa siya kaapil sa ilang program. Wa siya kaapil o ka-perform og sayaw. Niingon ang maestra sa bata, Inday, nakahibalo ka ba na ang imong trabaho, ang imong papel, bisag wala ka makita sa mga tao, pero nasayod ang mga tao nga dunay somebody nga nag-abli sa tilon ug mao ka na ikaw. Kibaw ba ka nga ikaw mao ang usa sa mga pinaka-importante nga partisipant sa atong program. Hallelujah. Kay kung di nimo ablihan ang tilon, dili maka-perform ang imong mga kauban sa ilahang gi-practice nga sayaw. Hallelujah. Dito ang bata o nadasig siya o nakaingon siya nga bisag wala siya makita apan nahimo di ay gihapon siyang kabahin sa maong programa tungod kay ang iyang buluhaton tingali alang kanato dili importante apan importante di ay kaayo kay dili makahimo o dili masugdan ang programa kundi kung walay tao nga moabli og sira sa maong tilon. Lipay ang bata, mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Hallelujah. Blessed be the name of Jesus. Dalaygon ang pangalan sa atong Dios. Hallelujah. So, here, no one members of the body of Christ is insignificant. Every saint need every other saint and their spiritual gifts to grow. Nagkinahanglan ang matag lawas sa o matag membro sa lawas diha ni Kristo
nagkinahanglan og mga kaubanan niya. Every sin need every other sin in their spiritual gifts to grow. Dalaygon ang pangalan sa buhi nato nga Dios. If you look at and read the book of Ephesians wrote by Apostle Paul in Ephesians chapter 4 in verse 16, ingon din from him the whole body fitted and knit together by every supporting ligament promotes the growth of the body for building up itself in love by the proper working of each individual part. Hallelujah. Aron mutubo ang lawas mga kaigsunan, kinahanglan ang matag gitawag nato mga bahin sa lawas mo function kini sumala. Kay kung ang imong kamot dili mo function, dunay kuwang ug hinay ang pagtubo niini. O kung ang imong tiil dili mo function, hinay ang pagtubo niini. But every part in our body function into normal accordingly sumala sa ilang katuyuan. Hallelujah. Each individual part paspas ang pagtubo sa atong lawas. The church, identify the church. The body of Christ built the body of Christ. So, we need the spiritual gifts of other sin. Dili lamang ang iyang gasa nga maayong mo kanta na kinahanglan usab kita mga tao nga kantigong muduyog para sa iyang kanta. Na kinahanglan kitag mga tao nga kantigong muhinlo aron adunay mga tao musulod diha. Hallelujah. We need the spiritual gifts of other sin operating in our lives, and other sin need our spiritual gifts operating in their lives. Ikatulo, growing through our investing with others believers. Hallelujah. Verse 24 up to verse 25. God has so passionate the body of Christ so that we will have same concern for one another. I tell you, we are designed to grow both rationally and reciprocally. Hallelujah. Mao gini ang disenyo sa Dios nga magdungan kita pagtubo mga kaigsuonan ko sa Ginoo. In Hebrews 11, Hebrews 10, 24, 25, ingon, let us think of ways to motivate one another to act of love and good works. And let us not neglect our meeting together as some people do, but encourage one another, especially now that the days of His return is drawing near. Hallelujah. So, ingon siya, hunanaan ninyo pag-ayo, kanang makahimo ta pa, makapadasit ta sa uban, makamotivate ta sa uban to act of love
Hallelujah. And do good work. Unya ningon siya, dili nato undangon ang atong panagtigom sama sa gihimo sa uban. Unya buhaton nato ni nga makapadasig ka sa uban. Tungod kinasayod ta nga hapit na ang pagbalik niya, nagkaduol na ang pagbalik sa atong Dios. Hallelujah. Dalaygon ang ngalan sa Ginoo. Make it your business to connect with some other sin who running hard after God. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Give yourself to some spiritual partnership. You can experience some spiritual progress. Hallelujah. Kinanglan tag mga tao nga atong i-connect. We need somebody to help or to encourage us. Hallelujah. Muna gitawag na to spiritual partnership. Aron ta makasinati o gitawag na to o progress, pagtubo. God uses His word and circumstance to help us grow. Sometimes ba, gamiton sa Diyos ang iyang mga pulong. Sometimes gamiton sa Diyos ang mga nagpanghitabo sa atong palibot aron ta motubo. But He also uses other sin to help us to grow. Doon na po'y panahon nga gamiton sa Diyos ang ubang mga tao aron mo tabang kanato sa pagtubo diha sa Ginoo. And I tell you, one of the ways we grow is by connecting to a meaningful context of encouragement, accountability, and worship according to Dr. Kenneth Bua. Hallelujah. Ingon si Dr. Kenneth Bua, ingon siya, one of the way we grow. Usa sa mga paagi nga motubo ta, pinaagi sa pag-connect nimo, pag-appeal nimo sa uban. Aron makapadasig ka o madasig ka. O mupil ka o kanang gitawag nato accountability. Dalaygon ang ngalan sa Dios. Make sure you get in partnership with some other sect to receive and engage in these three things. Because we not only stand together, but we also grow together. Salamat sa Ginoo. This is my last nga akong ikabilin kanimo, and try to search your heart sa pipila ka mga pangutana nga akong ibilin kanimo. How can we stand united as church in time of great trials and suffering? Ikaduha, in what ways can we encourage others and point them to Christ? Subon ko, in what ways can we encourage others and point them to Christ? Kumbaga, kinihigala ko sa Dios, ug manghinaot ko nga makatabang kini kanimo, makadasig kini kanimo, kining ato ang kaugalingon, growing through partnership. We need somebody. Kung manilhig bitaw ta, dili man ta kakuha og sagbot kung usara katukog ang imong gamiton. Nakinanglan ta og hinugpong nga tukog aron dali ra mahinlo ang atong surrounding. Laygon ikaw sa walay katapusan, Ginoo. So nini nga sa imong pagpataling og igsoon ko sa Ginoo, I hope nga nakatabang ko kanimo og
Salamat sa Dios sa sunod usab natong panakita sa mga pagtuon sa pulong sa Ginoo. Kung doon na kay mga suggestion o mga pangutana, you can text me or call me in my hotline number. Hallelujah. Dalaygon ang alas Ginoo. Or makabisita ka kanako din sa akong opisina sa FGK Building. Salamat sa Dios na sa ground floor ang atong opisina, City of the Living God Office. Hallelujah. Or gusto kang mo-join ka nato sa atong mga pagsimba sa Ginoo. I invite you to join with us in our worship to the Lord every Sunday. 8:30 to 9:30 ato ang Sunday School. Then after that, 9:30 to 11:30 mo ang ato ang divine worship. Hallelujah. O kung doon na kay problema, call me and text me. Aron makahimo po pagtabang kanimo unsa kadako ang imong problema kaway butang nga dili mahimo sa Dios. Magampo kita mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Nagpasalamat kami kanimo o Dios ni kay gayonan nga gihata kanamo sa pagpatalingog sa imong mga pulong bisan pa kining akong mga suking tigsubaybay nining atong programa sa telebisyon. I-bless kining akong mga higala, mga kaigsuonan Ginoo. Ikaw mamisita kanila kanako pa kanila unsa may ilang mga problema Ginoo, anak kanimo tanan, physical, material, financial, bisan pas mga gitawag natong mga physical nga bahin lawas nun, ning gitawag natong mga balatian, ayuha sila man. Walay mata, walay distansya, o walay butang nga dili nimo mahimo tungod kay Dios kang gagamahanan. Sa ngalan ni Kristo Jesus, among Ginoo, among maluluwas, amo kang pasalamatan niini. Salamat ining tanan. Amen o amen. Ako mingon kaninyo mga kaigsuonan sa sunod natong panakita kini inyong ubos nga langad sa Dios, Bishop Ricardo Cotona, karon ang adlaw sa kaluwasan. God bless us. Bukad to ang Kristohanong programa sa One TV Usamis. Karon ang adlaw sa kaluwasan. Uban ni Senior Pastor Reverend Dr. Ricardo M. Cortuna. Nagpaambit sa pagtuo sa pulong sa Dios o nagpakabana alang sa kaluwasan sa matag usa. Hangtod sa sunod nga gayon, ang Dios magapanalangin kanatong tanan.